to disciple others for Christ. Yes, the vehicle like a car, like a jeepney, like tricycle or motorcycle, they are blessings from God. Do you agree? Yes. Mahina. Amen. Car, jeepney, tricycle, motorcycle, whatever vehicle you have, they are blessings from God. Amen. Amen. And we are just stewards of those vehicles, right? Amen. And because we are just stewards, do you know what's the purpose of God? Why God gave you that vehicle, that transport for you? This is not just for your family. Because God has a real purpose when God bless you of a car or a motorcycle, whatever you have, whatever is brand new or second hand, God has a purpose. Maybe like this one, is to bring your family in the Lord. Amen. Diyan sa Panginoon, mag-picnic, mag-enjoy, to have fellowship with a family. Kailangan nila sasakyan. Amen. 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 Pangalawa, to bring neighbors in the Lord. Tama? Sino dito nag-bit-bit na kanyang kapitbahay, nakasakay sa sasakyan mo? Amen. To bring more souls in the Lord. Amen. And disciples in the Lord. And to help people in time of need. Amen? Amen? Meron po tayo sa kabataan dito. Brother Christian na dito. Dito mo yung tricycle niya po. Ang dami na pong kalulungan na dala dito sa church na. Kaya nakita niyo po medyo hindi mo magandang tingnan kung hindi mo alam. Yung dinadala niya po dito ng mga kabataan. Meron po sila doon ngayon. Wala po, anak si Bogad, ano? Pero, ang sipag si Brother Christian, magsundo doon sa presa, luto, dito sa Maliti, para maghapot ng mga kaluluwa ng mga yes, transportation, our vehicle are being used by the Lord for evangelism and discipleship. Do you believe? Amen. Yes, amen. Remember, it's not your own, that car or that transport you have. Huwag po tayo lang po mag-benefits of our selfish ambition. Remember that vehicles, that car is for the Lord. Amen. Sabi nga naman, mga bagay dito sa mundo ay pag-aaral ng Panginoon. Kasama ng sasakyan. Amen. Kaya ayaw ko lang nga, kung meron kayong nadala na neighbor, kung meron kayong nadala na family members with your car. Our metaphor basis for today is about transport. When we talk about transport, we think about the vehicle. Of course, if you have the vehicle, how about your journey where you're going? And the road that you are now going to pass through. And how about your destination? Those are the things that we are going to discuss for this metaphor basis transport. First of all is the vehicle of evangelism. Ang sasakyan po natin, ibinigay po yan ng Panginoon para tayo po ay mag-evangelize. And we are using that for carrying the message to the lost. Amen? Kung wala po yung sasakyan ni Brother Per, hindi kami makakarating sa mamaki. Tama? Yes. Nadidedicate na rin ni Brother Per yung jeepney. Do you know dahil sa pagta-transport ni Brother Per, na-save si Brother Per? Way back sa 1990s, siguro Brother Per, no? Na nagsiservice mo sa amin, wala pa punto. No? Yung ating church mo na yung ay sinasabi na parang pulo ng baboy. No? Yung pinatransport mo kami dito ni Brother Per. Pagkatapos niya sa amin dito, doon na sa labas, maghintay sa amin hanggang umuwi.
Sa katagalan, hatid na natin ayaw niya pumasok sa church. No? Pero yung paghatid-hatid pa niya, yung pagtatransfer niya para sa amin, dumating pa yung panahon pumasok namin sa church. Yes. At si Brother Cornelio na iba kaysa dati. Kaya sabi ka, isa sa akin ko, dinidipin ko talaga sa akin. Pinag-pray din po niya. And that's why, if you have a car, if you have a vehicle that will be used, supposed to be, to bring message to the lost. The Great Commission as our departure point. Ang layunin po ng mga sasakyan na yan at sa paghahayo po natin ay to bring the message to the lost. That's why in Matthew chapter 28, verse 19, verse 20, it says, "Go therefore and make disciples of all nations." You cannot do nowadays without a car, amen. Without a vehicle. You cannot go to church plant and to bring people to the Lord without any vehicle that we are using. Amen. Yes, evangelism is the act of going, moving out to our comfort zones to share the good news. Kaya kung isipin na binigay sa inyo ni Lord yung sasakyan na yan, ay para sa iyo lang at enjoy mo sa inyong benefits. No, nakakamali ka. That is being given by the Lord for evangelism, for reaching out people, for discipleship. Amen? Amen. Kaya huwag ka maging selfish. Pinag-pray mo pa, Lord, bless mo sa sakyan ko, bless mo ba ni Pastor? Pero are you using it for evangelism? Are you using it for discipleship? Remember, God bless a transport or a vehicle, something we have, because God wants to bless many people and He's going to use your vehicle. Amen! Amen. Sino ang greatest na kamay? Amen! Hallelujah! Sana hindi lang ngayon dito. Of course, as we share the gospel using the vehicle with the Lord, we are powered by the Holy Spirit. Acts chapter 1 verse 8, very common verse ito sa atin. Sabi doon, that you will receive power with the Holy Ghost has come upon you, and you will be my witnesses. Hindi po tatakbo, no? Ang isang sasakyan pag walang engine o kaya walang fuel. Tama? Remember, we cannot move on to share the gospel without vehicle and without the Holy Spirit in our life. The Holy Spirit is our power of reaching people to the Lord. It's our power to disciple others for the Lord. It is our engine empowering us to boldly speak and act. Hindi po natin maibahagi ang Word of God sa maraming mga lugar pag wala yung vehicle, kapag wala ang Holy Spirit. Amen! Amen. Kasama natin ang Holy Spirit para sa sharing ng gospel. Hindi na binigay kami sa sasakyan. The Holy Spirit is there with us. Amen. Yes, reaching the destinations. Our destination, going to using the vehicle with the inspiration of the Holy Spirit. No? In Romans chapter 10, verse 14 up to 15, binagin ko doon, partly, how shall they believe in Him of whom they have not heard? No? Paano sila makakarinig at nangbalataya at makakarinig kung walang aayo, walang aabot po sa kanila? Those people, those groups of people or places that never heard the Word of God. We need to reach them. Para sila manampalataya, para sila makakarinig. Kung wala magbabiyahe, mapunta doon sa kanila. Amen. Natulog na naman kayo. Alright. Kahapon kasama kausap ko si Brother Davis. Pinag-usapan natin ang Bicol. Nag-Bicol kasi si Brother Davis. Ang pamilya niya doon gusto niya mag-reach out. Sabi ko, malaki pa pala ang Bicol na walang. Kasi may course churches ba doon? Wala, malayo rin siya sa bayan. Sabi, punta tayo doon, mag-mission tayo, mag-church planting tayo doon. Pero kung usap-usap lang po kami, sumunta ng Bicol. Magpunta ng Bicol na dito, ano? So, tayo, mag-evangelism mo tayo. Eh kung dito, hindi ka na makakasama. Mawaki, hindi ka na makakasama. Florida, hindi ka na makakasama. Pupunta ka ng Bicol.
May sasakyan ka naman, hindi ka nakakarating. Nawala yan na yung purpose. Nawala yan na yung blessing na Lord, kasi masasakyan ko para sa gawin ng Panginoon. Hindi, para lang sa'yo. Service. Binigyan, sabi ni Sister, Lord, bigyan mo ako ng motor. Kasi, binabiyahe yung anak niya sa school. Hindi lang yun, nag-outreach siya sa mga children outreach. Binigyan nila ng motor, amen. Lord, bigyan mo ng sidecar. Binigyan ba ng sidecar? May sidecar ba, Brother Terry? Meron po. Mayroon na yung sidecar. Ilang weeks na yung motor, binigyan nila ng sidecar. Kasi ginagamit nila sa panahakot ng mga bata. Sa ministry, sa churches, yung mga worship team natin, sinasakay yung service, yung dito. That's the purpose. Why God gave any vehicle sa sakyan, individual ko sa dahil hindi po makakarinig, hindi maliligtas yung mga tao, kailangan maligtas yung mga disciple. Kaya mga bata po yan, hindi disciple na po yan, amen. Yung pag wala sa sakyan, mahirapan sa Sister Babe pagpunta doon sa outreach. Mahirapan ka sa outreach, mahirapan ka sa church planting, wala sa sakyan. Kaya may dayan, wala akong, pero pastor, wala akong masahe, wala sa sakyan, hindi po ako masama, idahilan. Pero pinagpana po ng sasakyan ng Foursquare Gospel Family Church. Amen? Amen. May pagpala din po ang life in the word Foursquare ng mga sasakyan. Amen. Amen! Amen. Hallelujah! Hallelujah! Kung mga antok pa po kayo dahil masarap tulog nyo kagabi. We must strive to win the people and to bring the message of Christ. We are going to use that vehicle to transport people to bring message to all these people. So, paano po sila mga kamuli kung hindi natin sila kami yung mawagi, ang dami na po sila doon ng kapaluan na naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil sa sasakyan ni Brother Per nakakapunta kami doon, pati yung mga tamulin dahil po, nag-i-enjoy po sila doon. Kung wala si Brother Per, pag ako ng mga karating doon. Diba? Amen? Amen. Kung di kayo nagbigay ng mission, ang ibibigay natin yung pagkasulira ng Brother Per. Ibibigay mo kayo ng mission? Hindi rin ginagamit yung vehicle mo, hindi ka rin nagmi-mission, wala kang nagawa talaga sa mission. Hindi pa po kaya. Amen. Kasi yun talaga. Hindi po nagagalit. Dahil po, hindi mo natin kasi naunawaan yung purpose ni God. Bakit binigyan ka ng blessing na yan? Kaya pag masira yan, doon mapupunta yung pera mo. Kasi hindi mo ginagamit sa iba ng mga. Amen. Amen! Amen. Natutuwa po ako doon sa mga tao may sasakyan. Inaalala po nila yung wala sasakyan. May passion po sila. Pero yung may mga sasakyan na hindi ginagamit sa pagdala ng mga kaluluwa, mag-isip-isip ka na, ikaw ang tinupunta niya ko ngayon. Gamitin mo yung sasakyan niya na evangelism. Church planting. Bring children, parents, mothers, fathers in the church. Next is the journey of discipleship. Totoo po, hindi po talaga magaling mag-atay, mag-evangelize, at mag-disciple. Mahirap po. But this travel is going to discipleship. We want them to grow in Christ together. Amen. Gusto natin na tayo po ay lumago, mag-disciple, mag-train, upang sa susunod po, ay maging leader din po sila at nag-ahagay din po sila ng bagong disciple. Amen! Amen. Kaya kung nag-pray ka na sa sakyan, isipin mo ang evangelism at discipleship. Not just passengers, but participants. Tayo po kung meron sa sakyan, hindi lamang po na sila po ay sumakay, kundi sila po ay maging bahagi ng discipleship. Amen! Amen. If anyone desires to come after me, sabi doon, let him deny himself
take up his cross daily and follow me. Amen. Amen. Kung sino nais na sumunod sa ating Panginoon, itanggi niya ang kanyang sarili, no? At sumunod sa akin. Amen. Bago sa pag-9 o'clock, nandito na kami sa church. Pero sabi ni Mayan, hintay natin si Mark. At kantin niya eh. Kantin niya. Naglalakad pa siya. Masap ako banda. Nung pa sa dulo siya ng Riverside. Ay, gano'n, balik na tayo. Nauna na yung napita ko doon. O sige, hintayin pa rin natin siya kasi maglalakad siya. Ay, kung hindi namin siya sinakay, basa yung sapatos niya sa daan. Ito yung bahay. Ang kawa naman si Mark. Huwag nagtugtog siya dito. Tapos basa yung sapatos. Sila Sister Grace, tinawin na yung baha. Para makagay sa gawin ng Panginoon. Ay kung may sasakyan ka, nasundo mo na sila sana sila. Yes. Nandiyan ako. Amen. Hindi rin tayo may itong message na ito. No? Hindi ko alam na itong mangyayari. Pero dahil po, binigyan tayo bagay na mayroon po tayo. Gamitin nyo naman sa evangelism na discipleship. Gamitin nyo sa pagdadala ng mga kaluluwa, particularly yung family mo. Tama? Kasi yung family mo ang dalhin mo, huwag mo na yung kapitbahay kasi away mo siguro kapitbahay mo ba? Tama? Dalhin mo pa rin kasi kaaway mo, kasakayin mo pa rin. Amen? Discipleship is active. We follow Jesus closely, not just ride along. Isipin po natin yung mga nakasakay sa mga sasakyan mo ay mga disciple mo at i-disciple mo. Amen? Hindi pa sa'yo sinakay mo lang siya. At nung magmay yung sasakyan mo, pag-alis di pag-gagalit. Ano yung sasakyan ko? Ang sila-sila mo pa sa sasakyan mo. Kasi hindi man marunong sumakay ng malinis sa sasakyan. Nasasakay sa sasakyan mo. Kaya narumihan yung sasakyan mo. Kaya ayaw mo magpasakay. Kasi marumihan yung sasakyan mo. Kapatid, ano po ang motibo kung bakit binigyan ka na? Ang layunin, so that people na nakasakay sa sasakyan mo ay disciple mo yan. Hindi lang ma-evangelize, kundi mag-disciple. Amen? Amen. Kaya dadami ang disciple, dadami ang maglilikod sa Panginoon dahil kasama ang sasakyan mo sa pag-disciple ng mga bagong mga pananampalataya. Nandiyan pa kayo, amen? Amen. Ongoing maintenance, teaching, and accountability. In this journey, no, in this discipleship, we are not just riding in your car, but we are teaching them. We take their accountability. Kung kayo lang po ang sumakay at pinasakay, ay magbunot naman kayo kahit 50 pesos. 100 pesos. Dahil nagagasolina din na po yan. Kung hindi niya tatanggapin, okay lang. Pero nag-act ka. You need to accountable ka rin. Hindi ka sumakay. Accountable ka rin. Amen? Sinuturan po natin ang mga disciples po natin na tumayo sila sa kanilang sarili, paa, at maturuan po sila. The word equips and correct us like tools in a mechanic garage. Pag nakasila po yung mga disciples natin doon, nagtitestimony na yan. Sa loob pala ng sasakyan, nag-upintuhan at nagtatawanan at nade-develop ang fellowship. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Tutulog na naman kayo. Discipleship here involves teaching, correction, and spiritual growth. Pag tayo po ay nakasakay sa vehicle ng ating Panginoon, evangelism and discipleship, kasama doon ang pagtuturo, kasama doon ang pagtutuwid, at lalagot na tayo spiritually. Amen! Amen. Training others to drive is make disciples. Yung pag-train po natin, pag-disciple po natin, yan po ang ibig sabihin, you are driving them, you are leading them, no? And they will be a faithful men later on. That is 2 Timothy chapter 2 verse 2 says, entrusted to faithful men who will be able to teach others also. Dahil kung naturuan mo, nakorek mo, naayos po ninyo, naayos po natin, naturuan po natin, they will be a faithful men na makapagturo din po sa iba.
Dahil yung inaakay at dinidisciple kung nakita mo ng magandang halimbawa, pag magkaroon na sa sasakyan yan, baka marami pang hahakutin ng kaluluwa. Amen? Hallelujah. Yes, dahil yan pong layunin, kung bakit God gave you a car, a transport. Yes, through discipleship, reproduce, training others in the faith journey. Ang pagdi-disciple po at pagtuturo, ito po ang ating journey. The second point of our journey is disciples. Anong journey natin? Disciples. Natutulog na naman nila. Anong journey natin? Disciples. Sa inyo sa katabi mo po na kung ito kasi makikinig ako kasi. Alright? Now, the third point is hazardous on the road. On the road. Sa ating pagtakbo with our vehicle. Nandoon yung journey. Naglalakbay, evangelize, hindi disciple. Yes, the road is not easy. It's a hazard. Challenges to evangelism and discipleship. Of course, hindi po mawawala yung distractions and detours. Kanina po papunta po kami dito. Sumasalubong naman yung patay na inililibig. Ang haba-haba pa naman. Kaya nag-traffic mo dyan sa matuloy na bulit. Hanggang doon yata siguro sa panikuan pa. Ang haba, dami nila. Sabi ko, spelling mo po kayo nagbibig. Saan mamaya alas 10 spell? Alas 10. Pero wala, nakaharang sila doon. Siyempre, mabagal, umuulan pa. Umuulan at sila ay papilta sila ng libingan. In our journey, there are some distractions and detours. But Galatians chapter 1, verse 6 up to 7 says, be aware of false teaching or prioritize. Maging ready po kayo. Maging ready po tayo na sa ating paghahayo ay maraming mga false teachers. Sa ating mga paghahayo ay maraming mga hadlang. At susukatin na yung priority. Ano ba ang priority mo? May sasakyan ka, anong priority mo? Pupunta sa church planting? Pupunta sa kung saan? Ano bang priority mo? So mayroong distraction. May mga hindrances. But remember, binigay sa iyo ng Panginoon na sasakyan niya. Ang priority niya ay for evangelism and discipleship. Amen. Naminarinig ba kayo? Amen. Praise God. Yung amen po, agreement po yun. Hindi yung amen na amen. Iba naman yung amen mo. Hallelujah. Praise. So, some are swayed from the true gospel or lost focus on revelation. Marami po mga tao na nasusway, nawawala doon sa focus na mission. Focus doon sa pag-share the gospel. Tandaan po natin, ang buhay at biyahe po natin sa mundong ito ay evangelism and discipleship. Amen? Amen. 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 Ang ating pong layunin sa ating buhay nito, kung bibigyan ng sasakyan, ay evangelism and discipleship. Amen. Amen. At huwag tayo malos ng focus. Huwag malos ang ating mission. Alam mo yung sasakyan mo, ginagamit mo sa Sunday. At pagkala ng mga kalaw at pamilya mo sa church, pinahira mo at ginamit mo sa iba. Ano mong priority mo? Tandaan po natin, talagang may mga pagsubok na dumarating. Sa ating paglalakbay, hindi mawawala yung takot o journey. But God has not given us a spirit of fear. Amen. Amen. Mag-please God. Amen. Kaya, amen? Amen. Hallelujah. One time, punta kami ng Mawake. Ang lagay ko dyan sa banda ng AUF, nasira yung sasakyan ni Brother Ted. Tulong-tulong kami. Hindi kami pwede sa maliit lang na sasakyan. Kung mag-drug kami, or what? Kung ang gagawin natin, malilate na tayo sa Mawake. So, okay. Talagang mayroong ang layo pa naman. Paano
May mga bagay na pinatatakutan natin tayo sa aming paglalakbay. Pero ano ba ang ginawa ng Panginoon? Nag-provide isang jeep Amen. papunta sa Milwaukee. Namating po kami. Natuloy yung gawain successfully. Amen. Hindi tayo matakot sa mga hadlang ng gawa ng tao. Minsan nasisira yung sasakyan. Minsan nagkaroon ng problema. Pero si Lord marami pa rin mga ways. Amen. Amen. Kaya huwag natin dahilan na walang pera, walang sasakyan, walang panggasolina. Yung dahilan yun dahil binigay ng Panginoon yan. He will provide. Don't fear. Amen. Tulog na naman kayo. Amen. Nandiyan po ang Panginoon magpo-provide. Magpo-provide ng gasolina, magpo-provide ng driver, bibigay niyo na amen. Amen. Salamat po pala sa kay Brother Per. Yung nagsagaan na po ang Life in the Word of Friday. Ayun, swesa nila. Sana all. May lahat ng paraan. Kaya kung magsabi ng isang pastor sa West Pampanga Division, pastor, hindi po kami makakapin, wala kami sasakyan. Hindi po kami niwala doon. Maraming sasakyan. Maraming sasakyan, hindi po ginamit ito. Kaya manuyang Hindi po po yun. ginamit ito, hindi po ginamit. Inisip mo yung negative, hindi, wala. Kaya wala kang pera, wala kang budget, wala kang gasolina, wala kang meeting, wala kang sa Wala na. wala na, kasi negative. Wala na. Don't fear. God is not giving us spirit of fear, but wisdom. Amen. Amen. Kaya kung tuloy ang sabi mo na yan. Wisdom. Hindi pa kayo? Amen. Wisdom ang kailangan doon. Ang matakot. Alam ko bakit ang mga tayo madali magkasakit? Kulang din po ng wisdom. Bakit? Alam niya, ang pagpupuyat ay hindi maganda sa katawan. Alam niya, pag kumain siya nito, may allergy siya, makakasakit siya. Alam niya, hindi po niya sinusunod yung tamang disiplina sa katawan. Walang wisdom. Kaya siya lang kaya ng kahit hanggang maipatso at pagkasakit. Kaya kung saan kasi, saan na eh, hindi mo alam ang tama sa katawan mo. Wisdom tamay. Kaya sa kahit sa pagkain, kailangan mo na ang wisdom. Amen. Amen? Amen? Amen. Kung hindi sigawain natin, Panginoon, dapat maging bold po tayo. Boldness is needed to witness and disciple others. Kung ikaw ang nag-disciple at nag-aakay ay negatibo o yung mag-iisip, paano ka makapag-disciple? Paano ka makapag-evangelize? Paano magdala ang mga pamilya mo sa Panginoon? Ikaw mismo negative ka na. Dapat maging matapang po tayo. Amen. You are ready to witness, to disciple others, to bring others to Christ, and use your transport to bring them. Amen. How about our fuel? Lack of fuel. Wala rin. Pag walang gasolina, Brother Per, ano ba yung jeep mo? Hindi po. Hindi. This is spiritual hunger and power. Sabi ni Lord sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Amen. Amen. Huwag kang mawala ng tiwala sa ating Panginoon. Siya ang magbibigay ng gasolina. Siya ang magbibigay ng strength. Siya ang magbibigay ng power. That apart from God, we can do nothing. Ang Diyos ang gagawa ng paraan ng lahat. Amen, boss? Hallelujah. Si boss nagkasakit, no? Nasuka siya ng 8 beses, na-confine. Nagdala na sa isang gabi sa hospital. Oh, yan. Nag-interpret sa akin. Ha? Yes, kung wala ang Panginoon, hindi po tayo magsusurvive. Amen. Sa ating misyon, sa ating ginagawa, sa ating evangelism. That's why we need to stay connected to Christ. It's essential for everything. Dapat tayo manatili sa pananalangin, manatili tayo sa Panginoon, huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil with Christ, nothing is impossible. Let's go to our arrival. Arriving at our destination. Station field. Amen? Amen. Sa ating pagbabiyahe, yes, we have the vehicle.
And we have the journey, evangelism, and reaching people using God's speaker. And thirdly is the road is not easy road. But thank God, do not fear. God said, I am with you. But remember, because God is with us, we will arrive safely to our destination. The mission field and the mission will be fulfilled dahil kasama natin ating Panginoon. Amen. The gospel reaches every nation, sabi ng Matthew chapter 24 verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world. Kung may pangaraw na ang salita ng ating Panginoon, our destination is sold out. We will be in heaven. Amen. Amen. Hallelujah. Pag maabot na po natin ng maraming bansa ng Word of God, sa paghahayo po natin, maraming maliligtas. That's why our calling in this mission is global. No soul should be left unreached. Dapat wala mga kaluluwa na hindi maabot. No? Wala mga members of the family na hindi masave. Kasi may sasakyan ka, hindi mo sila may isakay. Hindi pa po kayo? Hallelujah. Ang layunin natin, hindi lang yung pamilya natin, yung neighborhood natin, yung Sundabayan, city, and another country. God is calling global. And no soul should be left unreached. Kayo iba, napito yung Lord, sana madala ko yung parents ko, sana madala yung kapatid ko, sana madala ko yung pamilya ko, yung mga apo ko. Clear nyo ba yun? No? Pero may sasakyan ka ba? Gamitin mo yung sasakyan, dalhin mo sila. Kasi pwede kinahilan nila yun. Wala silang pera, wala silang sasakyan. A church that moves together. Kung ang church po ay nagsama-sama, tumutulong sa paghahayo at sa misyon, nagiging magaan ang gawain. Amen? Amen. So, meron po tayong mission team po dito na tumatakbo every Sunday afternoon. Going to Florida Blanca and to Mawaki. God equips the church of leaders for us to grow together into a maturity. Dati sila Diyos na pumunta sa Florida Blanca. Kala mo, kami lang yung pasura pumunta doon. O sabi ng Brother Per, gamitin natin ang jeep ko. Punta tayo doon. Marami sumakay. At maraming nag-bless. Amen! Amen. Hallelujah. Unity of the body of Christ is the purpose to help the body to function as God's transport system. Ang pagkakaisa po natin, pagtutulungan, ng buong katawan ng Diyos, ang gagamitin ng ating Panginoon para maabot yung mga kaluluwa na hindi pa po naliligtas at nakakilala sa ating Panginoon. And our final arrival ay sa pagbabalik ng ating Panginoon. The vision of the redeemed from all nations is worshiping Christ. At dahil po, ginamit natin ang ating mga builders, ginamit ng Diyos ang evangelism, ang Holy Spirit, at sa buhay at pagkakaisa po natin, ang buong nasyon ay magwasasamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. Our goal is to see lives transformed eternally with Jesus. Ang layunin po natin para maraming mabago, ma-disciple, at magkaroon ng buhay na wala at makasama ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Bakit ikaw lamang ang gusto mong maligtas? Ikaw lang ba? Ayaw mo maligtas yung pamilya mo, mga anak mo, mga apo mo? Pag hindi ka gumawa ng paraan, may pera ka naman, pag-upa ka na sa sakyan, akutin mo sila sa church. Today is a mission Sunday. No? Tandaan po natin, hindi lang po tayo nagpasarap sa mga blessings ng Panginoon. Isama natin ang ating pamilya, isama natin sa ating mga tao. Amen? Amen. 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 To make conclude this message today,
Are you in God's vehicle for the gospel? Ikaw ba ay nakasakay sa sasakyan na nagdadala ng Ebanghelyo? Or are you moving forward in evangelism? Ikaw ba ay nasa layunin at nagpapatuloy na humayo ng disciple at mag-akay ng mga kaluluwa? Or are you growing and helping others grow in discipleship? Ikaw ba ay tumutulong sa mga mahina na mga disciple para i-disciple sila? So direct na salita, ikaw ba ay mayroong disciple? Meron ka bang dinidisciple? Yung mga square leaders na nag-training, nag-lifestyle class, hanggang na lang ba kayo doon sa lifestyle class? Mag-disciple na po kayo. Mag-evangelize na po kayo. Mag-pray ka na magkaroon ng sasakyan. Sino po ngayong taon ang binigyan ni Lord ng sasakyan? Any sasakyan, taas ng kamay. Ngayong taon lang. 1, 2, 3. Ayan. 3, 4. Marami na po. No? Sino po ang gusto magkaroon ng sasakyan para gamitin sa evangelism at discipleship? Tapos na naman. Yung iba. Tayo po rin kasi tayo. Hallelujah. Let us transform the message of Christ to our world in need, reaching them and transforming for His glory. Tulungan po natin sa pamagitan ng mga sasakyan na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon upang may dala ang isay na ating Panginoon sa mundo na nangangailangan. Abutin natin sila, turuan natin sila para mabago ka nilang buhay sa kaluratian ng Panginoon at mag-disciple po sila. Kaya huwag po tayo mainayan, maaksaya ng gasolina, gamitin mo sa sasakyan, sa pag-akay ng mga kaluluwa, pag-akay ng pamilya mo sa Panginoon, pag-akay ng kapitbahay mo sa Panginoon, pagsama sa mga mission, sa mga church planting. Huwag natin kalimutan na bigay po tayo ng ating mission offering. Yan ang mission offering na papunta po yan sa mga humahayo, nagmi-mission at nag-aabot ng mga kaluluwa na mamasahe, bumibili ng gasolina. Umaharap ng mga pagsubok. Pero sila papatuloy. At patuloy na nagtatanim ng iglesia. Nagdi-disciple at nagdi-disciple. At marami ang naliligtas. Huwag kang matulog kapatid. Huwag kang matulog kaibigan. Mula ngayon, manalahin ka na sa sasakyan. Nagagamitin ng Panginoon for evangelism and for discipleship. If you are that person who are praying for a car, for a transport, for evangelism and mission and discipleship, please come forward. O gusto mong mag-upgrade na sasakyan mo, please come forward. We want to bless you today. Hallelujah. Sige po, hakman na natin mga paa. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. O ng malaki pang sasakyan upang magdala ng mga kaluluwa, magdala ng aking pamilya, mag-mission, mag-church planting. Ganito, Panginoon, ang mensahe po ninyo para sa amin. Sige po, punin po namin ito ng mga tao sa likod po niya ng mga sasakyan at ibigay ng Panginoon. Please come forward, Lord. Hallelujah.
Ulit po natin dito. Natin mga kapatid, I want to bless your hands. At po yan, nag-pray mga heart. At sarap na po. Kaya kung kami yung dito sarap na po. Mag-word. Hallelujah. Ulit po yung mga kamay. Isa po, Lord. Yes, the Lord, we pray. Bigyan niyo rin sa sakyan. Oh God, oh God. Sa ating mga kamay, Lord Jesus. Gusto yung mga kamay, Lord. Mananalig ko, Lord. Nagbigay sa Lord ng mga magandang maayos na sasakyan. Nagkakawa na lang ang mga kamay, Lord. Ipagpamahin ko. Ipagkakawa na sa sasakyan. Let me pray for you, Lord. For my ministry, discipleship, and for missions, O God. Ang mga sila mga pray ng mga prayer ay sa sasakyan. Amen. So we praise God. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Palakasan mo na pag sa Lord. Amen. Hallelujah. Since today is Mission Sunday,
Ito po ay lagi natin ginagawa every third week of the month. We have a special offering na ginagawa po. Actually, this is not just every third week of this is not just third week lang naman. Actually, pwede po natin itong gawin weekly. We have a project po na nilaunch po ng ating mission team, mission director po natin na pinangunahan po ni Brother Johnny, na magkakaroon po tayo na, alam niyo po ba ito? 20 pesos. Okay? 20 pesos each po sa atin. Meron po tayong video presentation na ni-ready na i-play po na natin. May audio ba? Sometimes we need to do something big to make a difference. But God can use even the smallest things when they come from the heart. What if just 20 every week could help change lives? This Sunday we're starting something simple, powerful, and full of purpose. It's called 20 Pesos for the Mission. We're inviting everyone young and old to be part of this mission. Every Sunday you can give 20. That's the cost of a snack or a. But when we give it to God, He multiplies it. Imagine what God can do with that. Every 20 you give will help us reach more people for Jesus. The funds will go to transportation for the missions, support for outreach programs, and other mission needs. You may not be able to go on every mission trip, but your 20 can. Your giving becomes your way of going. You may think it's just 20, but to someone out there, it can mean hope, help, or even hearing the gospel for the first time. We believe God blesses cheerful givers, and when we give from the heart, no amount is too small. This is not about money. This is about faith, love, and obedience. Let's be part of something greater than ourselves. Let's make giving a habit and blessing others a lifestyle. So starting this Sunday, join us. Let's give 20 every Sunday with joy, with purpose, and with love. Amen. So this time, tayo po, i-ready po natin ating 20 pesos para po sa ating mission sa araw na ito. Sige po, play tayo ng music while we are giving. Ang 20 pesos po na ito ay mapupunta sa ating po mga mission team na pumupunta po sa Mawake and Florida Blanca. Ito po ay nagagamit para sa kanilang panggas, merienda po sa mga bata, sa mga workers po natin. Oh wow, talaga naman. Wow, praise God. Amen. We thank you sa mga po nagsusupport. Gawin po natin ito every Sunday. Dahil po itong mga 20 pesos na ito, malayo po ang nararating yan. Hindi man po kayo physical na makapunta, at least po ang suporta po natin sa mission ay nandiyan. Amen? Can we just stand up and pray for this? Hallelujah. Panalangin po natin ito. Father God, we thank you, Lord, for those hands na nagbigay ng kanilang support para sa mission. Panginoon, nawa ang mga 20 pesos na ito, Lord, malayo ang parating, malayo ang maabot, at marami, Panginoon, ang maabutan ng salita mo, Lord Jesus. Thank you, Lord, na may ibalik niyo po ito, Lord, ng siksik-tigli, umakaw sa mga bukas ang puso na nagbigay para sa iyong misyon, Panginoon. Hallelujah. At nawa, Lord, makapagbukas pa kami ng mga bago pang mga simbahan dito po sa Pampanga, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Tayo po binabalik ang papuri at lahat ng pasasalamat sa iyo po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Panapangan natin sa Lord. God bless everyone, and we will follow our announcement before we end.
po, start po to ng 9 o'clock a.m. to 11 a.m. Before 9 o'clock, dapat po nandito na tayo sa kayo mga kasama po sa program para sa ating prayer. Then, Monday to Friday naman, ito yung morning prayer online. May Monday to Saturday, morning prayer online sa FGFC page, 5 o'clock to 6 o'clock a.m. Then, evening prayer naman po, ginaganap ito sa prayer room po natin. Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. Kasama po natin dito yung ating mga online prayer warriors. Then, yung mga may prayer request po, pwede po silang lumapit kay Sister Desai pala po sa mga ating announcement sa mga prayers. Then, yung mga spell work po natin, yung mga kids outreach po every Saturday, 4 p.m. Sa Riverside po, meron po tayong outreach doon. Pinangunahan po tayo ni Sister Grace. And mga yun, then sa Empress naman po kay Sister Desel. Then sa Kalulid Pao, kay Mark Dalusong and Christian Pared. Then may magaganap po tayo discipleship training sa July 26. Sa next week, and discipleship training po natin sa July 26. Ito yung magaganap sa Dinalapian Bataan, yung mga interested po na mag-attend sa ating discipleship training. Sa next Saturday po yan, 7 a.m. to 12 noon. Then, yung prayer po natin, gaganapin po sa August 9. Yung mga interested po na mag-attend sa ating prayer, pwede po tayo mag-ipag-coordinate. Ika-plus po dito yung prayer. Ayun, pero yung date ng August 9, yung mga willing at interested mag-join dito sa prayer, yung retreat po natin sa August 9. Pwede po tayo mag-coordinate sa ating mga core leaders and group members. Then, ito, yung naganap po ng financial stewardship mentoring po natin last Sunday. And yung part 1 po, salamat po sa mga nag-attend sa financial stewardship mentoring po natin last Sunday. Yun, may magaganap siya na part 2 yung really mag-attend, pero hindi for further announcement na lang po. Dito rin po siya gaganapin sa FGFC Church. At maraming salamat po sa mga nag-attend. Yan po. Isa na po tayo sa mga children. God bless po. Yung discipleship summit po ay palista na po ngayon ang sasama kasi sa Saturday na po yun. Yung sa Life in the Word ay kaibigay ang lista sa kay Sister Babes. So, Sister Babes yung sasama. Sa HFC, si Jowas na magkukulit si Mark Magpuliyos. Palista na po ngayon kasi para ma-anticipate yung sasakyan na hihingin. At yun po ay sasabi po natin sa Saturday na bukas yan. Kaya, paglapas po natin, palista na po tayo sa ating mga leader para yung sasakyan ay ma-assure po natin sa Saturday. Yan ay. Jenny. Ayan, good morning po sa lahat ng mga katatayan. Yung fellowship po natin ay makakansela po siya ng 9. Kasi po may tatapangan na yung fair po natin. So bali yung magiging fellowship po natin is 16. Third week po siya ng August. So ang venue po natin ay sa bahay nila Pastor. So I invite with you na kainan to. Amen. So, katulad po ng nakaraan, ihaw-ihaw. So ngayon po, parang ang nakikita ko, dinataan. Kasi nag-request po mga UFM po. No? Pwede po isama yung mga asawa.
para may fellowship din po yung asawa. So nag-request po kasi si Pastor Nelly, Ginataang Tulingan, sa Bicol Express Yara. Amen. So, ay continue mga katatayan. Nawa, magpalakasan po tayo. Bago po tayo kumain ng ganyan, nakain po tayo ng mga spiritual. Ano po? So, sana po makarating po tayo lahat mga katatayan. So, pwede rin po kayo kung gusto nyo po. Yung mga yun, sorry, wala kayong sawa. No. Yun po, maraming salamat po sa lahat ng mga katatayan. Thank you po. Ayun po, let me the word. Mga katatayan, I welcome you. Opo, punta po kayo para marami po tayo. Saturday po, 16. August 16 po, Saturday, ng 6 a.m. Ay, PM po pala. Sorry. PM, hindi po pala. Sorry. Sabi po, kasi busy po tayo mga katatayan eh. So, doon po tayo mag-fellowship kila Pastor. Opo, hapon po, alas 6. Opo. Thank you po. Tapos, yung ibang announcement po, chat ko na lang po sa inyo sa group chat ng... thank you po. Maraming salamat.